Kumusta ang buhay-buhay? Ayos lang po, kahit mahirap kakayanin. May dalawa pong anak. Dalawa anak. Asawa niyo po? Matagal na pong wala. Dalawa 16 na taon na hindi na kami nagsama. Ay, bakit? Naghiwalay po kami, may babae. Iniwan ka 2 taon, tapos buntis ka pa that time, hanggang sa mga anak ka, nalumpo ka pa. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap po yung anak ko. Nanghihingi mo pa ng kanin sa kapitbahay pag wala kami makain. Pero lagi lang natin tatandaan, si God po kailanman hindi natutulog. Gaya nga ng sinasabi nila, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin, no? Opo, sir. Ito pa, mayroon akong bilangin natin. 1, 2, 3. Hello, Nay! Nay? Hello po. Kumusta kayo dito, Nay? Ito, sir. Hindi okay, kaya isang po. Hindi okay? Bakit hindi okay? Matagal din po ako nagkasakit, sir. Ano pangalan ni Nanay? Norma po. Ilang taon po kayo? 44 po, sir. 44. Ito bahay nyo. Opo. Ba't ang baba? Ang init. Oo. Tiyaga lang. Ha? Tiyaga na lang po. Ito ako ano po, sir. Hinihingi ko pa po ito. Mga dingding. Ay, hiningi-hingi mo yung? Dingding po na ito. Sa akin. Kaya ganito ko lang. Pasensya na kayo, Nay, ha? Nangumusta lang po kami. Ako po si Daddy Frankie. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Oo. Nagpapalo po ako sa inyo na marami po ako napapanood. Marami kayo napapanood. Oo. Okay, salamat. Napansin ko lang kasi itong bahay niyo. Kaya mangumusta lang ako. Kumusta ang buhay-buhay? Ayos lang po, kahit mahirap kakayanin. May dalawa pong anak. 2 anak. Asawa niyo po? Matagal na pong wala. 16 na taon na hindi na kami nagsama. Ay, bakit? Naghiwalay po kami, may babae. Naghiwalay kayo kasi? May babae po siya. Sa una po niyang, sa akin, una po akong asawa. Tapos, nung sinabi ng binan ko na hindi kami legal na mag-asawa kasi wala akong magawa at hindi ako makapunta ng PSA. Nung nalaman ko, legal, iyak ko pala yung legal. Tapos, nang babae siya, yun na po yung nangyari na naghiwalay na kami hanggang sa pinabayaan na po kami ng magpipitong buwan doon na hindi kami alos pa kain ako nag-diskarte nung nasa Caloocan pa po ako. Hanggang sa napauwi na po ako dito. Humingi ako ng pamasahe sa mga kapatid. Hanggang sa napalit ko po sila ng maayos. Ayun po, sabi ko, itis lang po kaya na mag-aral para makaahon tayo sa hirap, sabi ko. Paano mo na pag-aaral yung mga anak mo ngayon? Kahit ano pong trabaho, pinapasok ko, minsan katulong, minsan nagagawa po ako ng bilao. Ilang taon na ba yung anak ng panganay? 18 na po siya ngayon. Yung pangalawa? Yung pangalawa, 15 po. Sabi mo, ilang taon na kayong hiwalay? 16 years old? 16 na taon po. 16 na taon na Tapos, kayong hiwalay? Oo, magdalawang taon pa lang. So, ibig sabihin, nung hiniwalayan ka ng asawa mo, 2 taon pa lang yung anak mo. Opo, yung panganay. Buntis po ako nung umuwi. Umuwi ka dito, buntis. Buntis, oo. 2 taon yung isa mong anak, yung panganay, and then buntis ka nung iniwan ka niya. Ay, napakahirap nun. Sobrang hirap po. Tapos nung hanggang sa pinagbuntis ko, pinanganak ko, nalumpo ako. Yung anak ko, siya yung nagigigib kahit mag-4 na taon pa lang yung nagigigib. Inihila niya yung galon. Pero nagtsatsaga po siya kahit lumpo ako. Maaga siyang gumigising, hinihilo niya yung mga paa ko para makatayo ako. Bakit ka nalumpo? Dahil po sa pagpanganak ko doon sa pangalawa. Nung nanganak ka, nalumpo ka. Ilang buwan ka nalumpo? Ano po, matagal po, 4 na buwan, magdidimang.
Bakit ganun? Ba't ka nalumpo? Naulanan po ako. Naginat ka. Po, nang nanganak ako. Ano sabi ng asawa mo nung Wala po siyang, pakialam. Kahit nung nagchat-chat kami na humingi kami ng kung wala talaga kami makain. Hindi po siya, hindi po siya nagre-reply yung mga pinsan niya. Hindi rin daw nila pwedeng sabihin matapang daw yung yung pangalawang asawa niya ngayon. Magagalit daw pag pinaalam na humingi ako ng sustin. talagang pinabayaan kayo? Oo. Bakit nasabi mo ikaw ang legal? Kasal ba kayo? Opo, may PSE po ako. Nung nakuha po sa PSE, doon ko nalaman na kasal kami. Tapos sabi nila, hindi legal yung kasal namin. Nakuha ko, doon ko nalaman na legal ako. Di gumawa ka ng paraan, inakyat mo sa Nagtanong-tanong na rin ba ako, kaya lang daw po, matagal na daw po yung nangyari. Kahit matagal na yung kasal, valid pa rin po yun. Yung sana Kahit ilang taon na yun nakalipas, basta kasal po kayo, mapasimbahan, mapawis, walang expiration yun. Kahit matagal na, pagkasal kayo, kasal kayo. Pwede mo siyang habulin para sa iyong dalawang anak. nga po, hindi ko na po nagawa yun, walang pera. Sabi nila, doon daw sana po ako magreklamo sa Caloocan. Sabi ko, malayo yun, wala na rin ako pamasahe papunta din. Kaya ang natupag ko na lang po yung buhay ng dalawang anak ko. So, syempre, yun na iniwan ka, 2 taon, tapos buntis ka pa that time, hanggang sa mga anak ka, nalumpo ka pa. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap po yung anak ko. Manghihingi mo ng kanin sa kapitbahay pag wala kami makain. Kahit yung marunong, humingi siya ng kanin para upakain niya ako. Tapos yung mga tiyahin ko, minsan binibigyan nila ako ng bigas, yun na lang inuluto ko. Sa likod mo dati yung tirahan namin, kaya lang dito na ako napalipat. Sa hirap ng buhay po, tis lang po hanggang sa lumaki mga anak po, ang ganun, malaki na sila nga. Sobrang talagang hirap po. Kaya nalaman ng anak po, tis lang po, balang araw. Kung dati isang itlog, 3 tayong kakain. Ngayon, tigisa na tayong itlog, sabi niya. So, ibig sabihin yung anak mong panganay, nagtatrabaho na rin ngayon. Naghahanap po, aalis po sana ngayon magkukuha ng barangay clearance. Maghanap ng trabaho. Sabi niya, sobrang hirap mo naman. Tapos, mag-aaral na ako sa susunod. Pansamantalang titigil ako sa tutulungan po muna kayo, sabi niya sa akin. Sige anak, sabi ko, ikaw bahala wala ka rin talagang susuporta kahit manghingi tayo sa papa mo, wala silang Ganun na lang ba katigas ang puso ng tatay? Hindi man lang niya nabigyan yung mga anak niya kahit suporta lang sa anak? Kahit nung nasa ospital po yung anak ko, nangihingi ako, hindi nila ako pinadala. Kusang loob ko na lang po na nag-ano sa social worker para mailabas ko yung anak ko sa ospital. Kaya sabi nila, yun lang talaga paraan. Kaya hindi ka naman tinutulungan ng asawa mo, sabi ko. Opo. Kaya sabi ko, tiyaga lang na may awan Diyos. Yes, tama ka na, no? Ganyan talaga ang pag-aasawa, no? Tiyaga lang na may awan Diyos. Darating tayo na siguro kahit paano pagkakain tayo ng may sabaw, sabi ko. Ano ba kinakain nyo lagi ngayon? Walang sabaw? May kahit tuyo, kahit kapitbahay po niyan ko ng ulam sa adik ko. So ngayon, nangangatulong ka. Tagahanap din po ako ngayon nandito lang ako sa bahay ngayon. Pero nangangatulong ako pansamantala. Gaya ng sinabi mo na hindi habang buhay gantong tayo, no? Tsaka sabi ka kasi nila, sa pagpapamilya, minsan talaga hindi tayo siniswerte. Sa pag-aasawa, minsan hindi siniswerte, pero sa pamilya, may swerte. Sana ako po. Saan? Ang malaking bagay ko na swerte ko sa kanila yung kahit anong ihahain mo sa kanila, hindi ko narinig sa kanila na nagreklamo. Basta pinayuan mo sila lagi, tinuturuan mo sila ng kabutiang asal.
balang araw, kabutihan din ang balik sa'yo. No? Basta pinakain natin yung mga anak natin na galing sa pinagpawisan natin. Sabi nga nila, ang kabutihan hindi magbubunga ng kasamaan. Kaya kung kabutihan ay paglaki ng mga yan, pagtanda mo, kabutihan din ang balik nila sa'yo. Kahit anong hirap, no? Yung palaging pinapanalangin kasi. Yes. At saka dun sa asawa mo na gumawa ng hindi kabutihan sa kanyang mga anak, dahil anak niya yun, si God na lang po ang bahala. Mahirap magsalita, pero lagi lang natin tatandaan, si God po kailanman hindi natutulog. Gaya nga ng sinasabi nila, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin, no? Opo, sir. Okay. Nay, naka-video ako. Mapapanood ito ng asawa mo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Masasabi ko lang sa kanya, sana magmula nung inabandonan niya kami, maisipan lang niya sana na yung mga anak niya nag-aaral pa rin. Ginagawa ko na lang na ako yung ama at ina. Sana man lang magkapagbigay siya kahit kunti sa mga anak niya. Tagal na po ng panahon na wala siyang binigay. Kahit noon nga sinasaktan niya ako, pero ano, sabi ko sa Diyos ko na lang po lahat. Sa Diyos ko na lang po lahat. Sabi ko, Diyos ko, kayo na pong bahala sa mga problema hindi ko kaya. Lalo na sa asawa ko na hindi nagbibigay. Pero, masakit pa rin po minsan yung anak ko. Minsan pag naisip niya, bakit gano'n sa magpadala si mama, papa. Wala talaga na kahit taging ko lahat ng mga pinsan niya, wala siyang isunduli, wala siyang pinapadala, sabi ko. Kaya sabi ng anak ko, ayahin niyo na lang mo. Diyos na ang bahala sa kanila kung makonsensya si papa sa ating nararanasan mo. Yun, sabi ko, na wala ko. Mahirap ba tumayo bilang ama't ina? Ang hirap po. Sobrang hirap. Naranasan ko po sa paggawa ng bilao, umakyat ng kawayan para magmuha lang ng kawayan. Kahit buntis pa po ako, umakyat ako ng kawayan para kumuha lang ng gawing bilao. Kaya sobrang hirap. Lalo po ako, wala kang makain. Walang makain talaga. Ihingi kami po sa kapitbahay. Kahit yung anak ko, umaga, dala na yung pinggan, manghihingi po ng makain lang po namin. Gaano kasakit, gaano kahirap makita yung anak natin nanghihingi ng kanin lamig sa kapitbahay. Sobrang sakit po. Tapos po yung nararamdaman ko. Pero ayaw ko na po magtanim ng galit. Kasi nasa Diyos ko na lang po. Si Diyos nang balang magbabalik sa amin ng kung ano yung nararapat sa Kanya. Kaya yung anak ko lang po. Yung anak ko, grabe yung paghihirap niya. Hilain niya yung gano'n. Magluluto pa yun kahit wala siyang banggatong tag-ulan. Lumpo ako, hinihiho niya ako. Pero sobrang po talaga yung pinagdaanan na hanggang ngayon po, ganito. Sabi ko, kung dati po yung bahay namin, matutulog na nga lang po kami. Kahit nakatayo ka, mababasa ka. Tagutas-butas yung hinihi ko sa joint po. Pero ngayon po, nung ganito, ayos na to. Kahit pa paano makatulog tayo kahit masisilungan lang kahit butas-butas yung liro namin. Laban lang, Nay. Oo. Gaya ng aking sinabi, hindi ka man sinwerte sa iyong pag-aasawa, sa iyong napili, pero may awa ang Diyos. Baka sa anak siswertehin tayo. Tama yung sinabi mo, huwag ka na magtanim ng galit, but cause, mag-focus ka na lang sa anak mo. Malakas ka pa naman, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. May awa ang Diyos. Paulit-ulit ng aking sinasabi, hindi ka po papabayaan ng Panginoon. Darating na lang yung panahon, hindi hindi puro iyak. Pagdating ng tamang panahon, iiyak ka na lang sa tuwa
dahil sa biyaya na tatanggap o nakakamit ng mga anak mo. Basta lagi mo lang papayuan yung mga anak mo, kailangan may takot sa Diyos. Hindi po ako magpapaniwala. Dito po kayo napapanood ko lang po kayo sa cellphone. Mm-mm. Ay, mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang pamilya na napuntahan ng Team Daddy Frankie. Iba't ibang kwento, sari-saring problema. Pero sa kwentong aking laman, tago sa puso. Ramdam ko yung hirap na dinadanas ni nanay, lalo na kanyang mga anak ay napagkaitan ng pagmamahal ng magulang. No? So mga kababayan, mga kabarangay, sa mga kapanood ng video ito, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na bubuo ng pamilya. Huwag po sana nating pagsawalang bahala ang ating mga anak. Bigyan sana natin ng halaga ng ating mga anak. Dahil napakahirap maranasan ng mga bata. Gaya ng sinabi ni nanay, umaga pa lang, manghihingi ng kanin ang kanilang anak sa kapitbahay. Gaano gabak ang sakit? Kung ganon, mabuti na lang malakas ang kapit ni nanay. Hindi sila bumigay at umabot ng 16 na taon na tiis sila ng kanilang padre de pamilya. Nanay, salamat at nakilala ka namin. At loobin sana ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagcha-charity ng Daddy Frankie ay makatulong kami. Kumusta naman ang bigas natin ay? May bigas tayo. Ngayon pa naman po, bigay sa aming barangay. Ay, binigay ng barangay. Ilang kilo yon? 5 kilo po. 5 kilo. Pati ako na, naiyak sa'yo, you know? Naiyak ako mga kababayan. Pag ikaw laking hirap, mararamdaman mo talaga sa puso. Tagus talaga sa puso. Pagdating sa anak, pamilya ang pinag-uusapan, talagang nakakapanlambot. No? So, Kuya PJ, pahingi isang sakong bigas. Bigyan natin sila nanay, no? Salamat po, sir. Sa laban lang na. Dati napapanood ko lang po kayo. Sana po makapunta sila dito. Kung sakaling kahit bigas lang. Kahit bigas lang. Ako, depende. Dasal ako kagabi ng dasal ko sa kanino nung nagliligpit ako. Totoo na pa. Nakilala ko isa. Sabi ko, kayo po si ano? Sabi ko, ay hindi po ako, kapatid ko po yun, sabi nila. Patunay, Nay, patunay lang na ang Diyos kailanman hindi natutulog. Gagawa at gagawa siya ng paraan or gagamit siya ng mga bagay-bagay para makaabot or makarating ang tulong sa iyo. No? Kaya walang rason para sumuko, para bumitaw. No? Habang may buhay, may pag-asa. Salamat po, sir. Walang anuman. Ang mga kapatid mo po, nasaan? Yung mga kapatid ko yun po, mga ano, ay, mga, Ilan kayo magkakapatid niyo? balik kami. Siya, kaya lang lahat kami, hindi rin nakapagtapos sa ano. Mahirap din ang buhay. Grade 6. Sige, dito. Ay, Kuya Bandam, thank you. Dito, dahan-dahan. Yup! Salamat, Kuya Bandam. Nay, itong bigas na to, pagpasensyaan nyo na po. Sana makatulong. Oh, Ha? malaking bagay na po ito. Matagal na po namin kakainin. Matagal nang kakainin. Oo, kasi 3 lang naman kayo. Oo. Tsaka, syempre, magbibigay din ako pambiling ulam, no? Para, mga kababayan, para meron silang pambiling ulam. Salamat. Thank you, God. Thank you, God. Thank you po, God. Inaasahan mo ba na makakarating ang Team Daddy Frankie dito sa inyo? Iniisip ko palagi tapos pag paano pa ako sana mapunta sila dito. So ibig sabihin, pag napapanood mo yung mga upload ni Daddy Frankie, Opo. ninanais mo na sana makarating. Oo, makarating sila dito sa amin. Anong pakiramdam na nandito na ngayon si Daddy Frankie? Masaya. Masaya. Masaya po. Meron na akong bigas. Mayroon ka ng bigas. Oo. No? Kaya thank you kay Lord, no? At ito pa, mayroon akong bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5,000. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Salamat.
laking bagay ng ito. Laban lang. Oo. Ipakita mo. Pakita mo sa buong mundo. Kahit babae tayo, kaya natin tumayo, magpakatatay, magpakananay. Proud ako sa iyo. Hindi ko naiisip Hmm? pag tinatawag ang pagulang ng anak ko. Asa ng tatay mo, isang pumasok ang anak ko. Sir, sa totoo lang matagal na pero nakikita ko. Pumasok ang anak ko. Isa lang yung notebook niyang dala kasi wala kaming pambili. Eh, pag magsusulat siya, ayaw niya ilabas kasi isa lang yung notebook niyang dala. Kahit wala akong papel, papasok ako. Kaya lang yung teacher niya. Pinagalitan siya kasi ba't di daw siya naglalabas ng papel ng notebook. Pero hindi niya doon na lang sinusulat sa notebook hanggang sa kalipas ng 4 na araw. May tinanong yung mga teacher sa kanila. Oh, ano nyo sa buhay? Yung mga hiling nyo sa buhay kung sakali. Ano yung pagkukulang sa buhay nyo na nangyayari? Yung mga iba sabi niya walang baon. Yung iba sabi niya walang bigas. Pero yung anak ko, ako po, yung pagkukulang sa buhay ko po. Wala akong ama. Hindi ko naranasan may ama. Sabi na lang. Yung teacher ko naiyak. Tapos, pag uwi niya, may binigyan pa siya ng bigas. Sabi ko, yun po ang malaking pagkukulang ko sa buhay ko. Hanggang ngayon, nagkaisip na po ako, wala akong ama. Kaya sabi niya, minsan mo, nakikita ko pag nakikita kong may ama, kung anong pakiramdam ng may ama. Sabi niya, ako na lang yung ama mo, anak. Oh. Sabi ko siya gano'n. Nakakaiyak naman mga Ako na kababayan. lang yung ama mo, anak, ama, ina. Kaya pag umaadi ng tatawagin ng ama, ako na lang po yung pupunta. Mga kaawa, no? Nakakaiyak. So, Pati ako napapaiyak. No? Asan yung anak mo na yun? nandyan po. Pwede pa- Sanay ko. Pwede pakitawan. Ano pangalan ng anak? Si Drake. Cedric. Pwede natin kausapin si Cedric mga kababayan. Yung mga ganitong bagay, kailangan palakasin pa natin ang kanilang kalooban mga kababayan. Pasensya na ngayon kahit ako mga kababayan, hindi mababaw ang luha ko. Ayan na si Cedric. Cedric, halika. Sir, Ayan. Upo ka dito, tabi kayo ni mama mo. Ayan, tabihan mo yung mama mo, tabihan mo rin yung papa mo. Kumusta naman si Cedric? okay lang po sir. Ilang taong ka na ngayon? 18 anyos po. 18 ka na. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Naghahanap po ng trabaho. Okay. Pero sabi ng nanay mo, nag-aaral ka pa. Po. Nag-aaral po ako ng college po. Kaso po, wala pong budget pang kaya nag-iwan po muna po bago po mag-college. Okay. Tapos, yun, bali, kanina po na-interview po ako sa Sentrum po. Hmm. 280 po yung sahod. Magkano? Per day po, 280. 280. Opo. Tapos, sabi nila, natanggap po ako. Sa interview po, pumasa po ako. Tapos, pinakukuha po ako ng barangay clearance para bukas po makapasok po. Ay, very good. So, papasok ka sa sentrum. Buti tinanggap mo na yung pumasok sa sentrum. Okay na po sa akin. First job mo ba magtrabaho sa sentrum? Since before, wala ka pang na-applyan? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. Minsan naranasan na kung mag-contraction. Ay, naranasan mo. Sa Caloocan. Yung kapatid mo, ilang taon na? 15. Po. Nasaan siya ngayon? Nag-aaral po. Nasa school po. So, ikaw ang panganay. No? Paano nila? Kumusta yung buhay ninyong mag-iina dito? Kahit mahirap sir. Tinipis sir. Gawa ng pantay. Mag-isa ang mga ulang kung nagpaparag sa amin. Nagpalaki sa amin. Kaya yun tinitiis po yung hirap sir. Gaano kahirap maging walang tatay? Siguro di ko ma-explain sir kasi di ko rin ma-explain sir sa dami ng pinagdaanan sir. Di ko na ma-explain sir. Pero mahirap po talaga sir. Mahirap. Opo sir. Nangarap ka rin ba na makasama mo yung tatay mo? Ay. Opo sir, mangarap din po ako kasi
gawa ng ibang pamilya po dito po, pero kami hindi po. Pero kahit wala po siya, sir, nandito naman po yung magulang namin na babae, sir, na nagpalaki sa amin, sir. Okay. Ever since ba, hindi mo naramdaman yung yakap ng tatay mo? Hindi po, sir. Kasi tanda ko lang po, sir, 2 years old pa lang ako, sir. Tanda ko pa, sir, nung hinabol ako ng tatay ko sa palengke sa Manila, sir, para paluin. Ngayon may isip ka na, 18 years old ka na, lumaki ka sa hirap, sabi mo nakita mo yung paghihirap ng iyong ina, at ayon pa sa iyong nanay nung balik ka pa hihingi ka ng kanin lamig sa kapitbahay. Opo, sir. Natatandaan mo pa ba yun? Natatandaan ko pa po yun, sir, sa mga lola ko po, lolo ko po. Hihingi ka talaga. Opo, sir. Gawa ng ano po, kasi halos 1 taon at kalahati po, o halos 2 taon po nalumpo yung magulang ko, sir. Nung pinanganak po yung isa kong kapatid, nalumpo po yung magulang ko, sir. Kaya bali ako na lang po talaga yung makasama ng magulang ko kasi di po sila makalakad. Kaya sa mga lola, lolo, tito, tita ko po, nangingi po ako ng kanin para po may pangkain kami sa araw-araw, sir. Pero kung iisipin mo, nangyari 2 taon, halos 2 years na hindi makalakad ang mama mo. Tapos ikaw, 3 years old or 2 years old, pero hanggang ngayon nakasurvive pa rin kayo. No? So, ibig sabihin, never tayong pinabayaan ni God. Opo, sir. Okay. Kasi kahit anong hirap ng kahit anong hirap ng buhay, sir, basta may naniniwala ako kay Kristo, sir. Walang mahirap, sir. Tama. Kasi yun po, araw-araw po gabi nagdadasal, sir. Minsan po, sir, mapapaisip na lang kami, sir. Pero kahit kailan, sir, hindi kami nagkaroon ng sama ng loob sa Panginoon, sir. Oo. Hindi natin dapat questionin si God. Opo, sir. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, meron siyang mas magandang dahilan. Bakit nangyari? Yes. Minsan nag-iisip tayo bakit nawala itong bagay na to, bakit kulang tayo ng ganito. Ibig sabihin kasi may mas magandang preparasyon si God. May dahilan ba't hindi niya ibinibigay ang isang bagay na ito dahil ito'y hindi nakakabuti sa atin. May mga bagay na sadyang hinihiling natin pero hindi dumarating dahil alam niyang hindi ikakabuti sa atin. Opo, sir. Minsan, binibigyan tayo ng very hard time para pagdating ng panahon na bibigyan niya tayo ng bagay na ganito ay nakahanda tayo. No? Kaya magpatuloy lang tayo magtiwala kay God. Huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Ngayon may isip ka na, sana pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, wag kang hihinto. Dahil yun ang susi. No? Pwede kang mag-student working. Ano bang gusto mong course? Promoted po, sir. Oh, yun, okay yun. No? Hindi mahirap maghanap ng trabaho. Tsaka, basta, lagi mo lang sasamahan ng panalangin, diskarte, Tiyaga. tiyaga, sipag. Okay? Ngayon, mapapanood ng tatay mo to na inabandon na niya kayo nung maliliit pa kayo. Ano naman ang mensahe mo sa kanya nung ngayong malaki ka na? Kung sakasakaling makita ko po siya, bibigay ko pa rin po yung galang ko sa kanya kasi bilang po tatay ko siya. Pero po, sasabihin ko lang po na kahit wala po siya, kinaya po namin tumayo kasama magulang na yung babae. Yun na po, sir. Kasi di ko na wala akong wala akong bali, bibigay ko lang talaga yung galang ko sa kanya bilang magulang na lalaki, sir. Kasi tatay ko ba rin po siya kahit anong mangyari, sir. Napakabait mo. Kung iba-ibang bata na yan, magtatanim na ng galit, no? Pero tama yan. Mag-pray ka lang. Tanawin pa rin natin bilang tatay. Kahit sabihin natin hindi siya nagpakatatay. Ano't ano man, sigad na lang. Basta tayo, laging mabuting tao. Ano? Ano naman ang mensahe mo sa nanay mo? Mula noon hanggang ngayon, hindi niya kayo pinabayaan magkapatid. Sana sa araw na mag-successful ako sa pangarap ko, nandyan pa rin kayo para makita na pumasabi ko na kung
panahon na yan, sana pagpatuloy mo yan at huwag mo gawin sa pamilya mo ginawa ng tatay mo sa inyo, sa akin. Sana andyan pa rin sila para makita na yan, kung masabi na yan yung anak ko yung pinalaki ko. Sana sa araw na yun, nandyan pa rin po sila para makita at masuklan ko lahat ng ginawa nilang pamilya sa amin. Kasi sa bawat oras sir, na nakikita ko sila naghihirap sir. Tinanin ko talaga sa utak ko sir, pinangako ko sa sarili ko na balang araw may iyaawin ko rin ang magulang ko sa paghihirap. Na kahit basta mag-successful ako sa buhay sir, kahit ano ko yung kapatid ko, kahit mapag-aral ko na sana pumasok. Walang imposible. Mag-pray ka lang. Ha? Believe ako sa'yo. Saludo ako sa'yo. Ang pangalan mo ulit? Grade 7 Cedric. Ha? Laban lang. Lalaki tayo. sir. Ha? Ako si Daddy Frankie. Kilala mo ako. Kapag-aral mo po kayo sir. Sana loobin ng Panginoon na makatulong pa si Daddy Frankie. Ano naman ang Cedric? I-upload namin to sa YouTube tsaka Facebook. Talagang mga kababayan, napahanga ako sa pamilyang ito. Lalong-lalo na kay Nanay tsaka kay Cedric. Tagos sa puso, sakit sa dibdib yung pinagdaanan nila. Kita nyo naman sa bahay pa lang talagang napakaliit. Pero masaya na daw sila. Ang importante, magkakasama sila. Cedric, sana loobin ng Panginoon na mas makatulong pa si Daddy Frankie. At huwag kang tumigil mangarap. Ha? Sana huwag kang sasama-sama sa mga bad influence. Ang barkada, nandyan lang lagi, pero pipiliin mo yung barkada mo, ha? Na kung nakita mong hindi maganda, lumayo ka, dumistansya ka. Tapos lagi kang mag-pray kay God. No? Ikaw ang panganay, gabayan mo rin ng nanay mo para makita pa nila yung panalangin mo na makita yung tagumpay mo. No? Alam ko, malayo mararating mo. Dahil alam ko isa kang batang may takot sa Diyos. Ang mga taong naniniwala kay God ay laging pinagpapala. No? Okay? So ayan mga kababayan, parang naawa ako sa pinagdaanan sitwasyon at natatouch ako sa kabutihang puso nila kahit sila'y napagdamutan ng magkaroon ng isang ama. No? At mga kababayan, sana makakabalik pa si Daddy Frankie dito. At sa mga makakapanood ng video ito, sa mga may mabubuting kalooban mga kababayan, sana matulungan natin si Cedric na makapag-aral. Ayon sa kanya, dahil sa kawalan, kahirapan, magtatrabaho na lang daw po siya at nakapag-apply siya kahapon, bukas magsisimula na siya. 280 daw per day. Pero gusto ko po sana na makapag-aral si Cedric. No? Cedric, may maraming mga kapanood nito. Anong mensahe mo sa mga kababayan natin? Sa mga gustong tumulong po, maraming salamat po. Sana po marami po kayo matulungan kaya namin. Si Nanay, umiiyak si Nanay. Nay, ano masasabi ni Nanay? Sir, ngayon ko lang po narinig na nagsalita na seryoso yung anak ko, sir. Sa araw-araw nakakasama ko, sir, pero ngayon ko lang siya narinig na nagsalita, sir, tungkol sa ama niya. Na hindi siya nagtanim ng galit. Opo. Tama yun. No? Sa lahat po na nakakapanood. At video pong ito, sinasabi ko na sana po magkonsensya naman yung papa niya kahit minsan. Yung ngayon malaki na yung anak niya. Pero nakita niya na hindi nagtanim ng galit. Maraming salamat po sa pagkabuti niyo po. Mabuti ang Panginoon. No? Kasangkapan lang ako ng ating Panginoon. Salamat po, God. Salamat po. Amen. No? Laban lang. Opo, sir. Pati ako umiiyak eh. Hindi ko kaya po na makikita ka. Sige, no? Babalik ako dito. No? Sana makabalik tayo rito. No? Salamat po, sir. Walang ano man. Maliit na bagay po. Sana makatulong. Kung ano yung pangangailangan ninyo. No? Ingatan natin yung sarili natin. Opo, sir. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay naging magandang halimbawa. Kaya po kami gumagawa ng mga bidyong ganito mga kababayan para hindi na po pamarisan, no? Para maging magandang ehemplo sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. God bless po sa atin. Thank you.
Thank you po, sir. Thank you po. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Cedric. Laban nga. Pagkatatag ka. Ha? Huwag makakalimot kay God. Mag-pray lagi. Mahalin mo ang iyong magulang.